Matapos ang pagsipaglabasan ng sandamakmak ng mga Nen-beast na gumulat kina Kurapika, ngayon na i-review na natin ang Chapter 361 o ang Episode 22 ng ating Dark Continent series. Sa wakas, masasaksihan na natin kung paano nga ba pipigilan ni Kurapika itong si Sayard na bigla na lang na pinagsasaksak ang ilang mga guards at ngayon ay sila na naman ang aatakihin nito. In which sa episode na to ay makikita rin natin mga kaibigan ang pag-showcase ni Kurapika sa isang napakaangas at napaka-useful na ability. Yan at marami pa ring ibang matitinding eksena ang ating matutunghayan sa episode na ito. Kaya naman, this is Mr. Armageddon at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay withdraw. At sa pagpapatuloy sa nakaraang chapter, makikita ngayon si Sayard na papasugod na dito kay Kurapika, na kung saan ay dito naman kumilos si Kurapika at ginamit ang kanyang kadenan at nagawang maiwasan ang atake ni Sayard. Sabay pinigilan na nito ang kamay ni Sayard gamit ang kadena na maya-maya pa'y tinake down na niya si Sayard. Dahilan na nabitawan na rin ito ang kutsilyo. Kasunod niyan ay tinanong naman ni Kurapika si Will patungkol daw sa tatlong option ng pagtakas na nabanggit nito nung nag-uusap-usap sila sa sleeping quarters ng Prinsipe at Reyna. Natanong naman ni Kurapika na ang tatlong options ba raw na yon na pagtakas ay nangangailangan ba raw talaga ng tulong ni Sayard para magtagumpay silang makaalis sa ship. Nasagot naman ni Bill na ang kailangan daw talaga sa planong yon ay itong si Curton mga kaibigan, which is ang isa sa kanilang kasamahan na pinatay ni Sayard. Kasi itong si Curton daw kasi ay isa raw conjurer na kaya raw daw nitong mag-transform sa isang ship o sasakyan na capable daw sa pagdala ng up to 5 passengers. However, ang ability na ito ay nagre-require din naman daw ng tulong mula sa aura ng ibang tao. So isang klase pala ng symbiotic Nen type itong ability ni Curton mga kaibigan, na para gumana ng maayos ang kanyang ability ay kinakailangan niya ang aura ng ibang tao. Matapos may paliwanag yan ni Bill, si Sayard naman ang tinanong ngayon ni Kurapika kung ano raw ang Nen category nito. In which di naman nakasagot ng matino o ng maayos itong si Sayard na wikang naging libre raw siya, kaya inutusan daw siya nito. Kaya dito naman tinignan ni Kurapika si Bill upang si Bill na lang ang magpapaliwanag sa kanya ngayon patungkol sa Nen nitong si Sayard. Yun ay sumagot naman si Bill na sabing hindi raw niya ito pwedeng ibunyag na lang ng basta-basta dito kay Kurapika na walang consent mula kay Sayard mismo. Nasagot naman ni Kurapika na sabing di ba kinakailangan talaga nating iwasan ng mga ganitong problema o baka ay nagsisinungaling ka lang patungkol daw sa sinasabi nito kanina na ang safety ng Prinsipe at ng Reyna ay ang pinaka-priority nito. Na nang masabi ni Kurapika ay dito na lang napilitan si Bill na magpaliwanag o ipaliwanag na si Sayard ay isa raw emitter. Pero ang ability raw nito ay parang nalalapit daw sa pagiging manipulator. Nagagawa raw kasi nito na makapagpakawala ng isang bola na gawa sa Nen, na ang bola na yan ay ginagamit raw nito para hulihin ang isang insekto at kontrolin ito. Matapos yan ay sagot naman ni Kurapika habang hinahanda ang kanyang kadena at nagpalabas na rin ng kanyang aura na wikang ganun daw pala. Sa tingin niya ay magiging useful daw ang ability na yan. Kaya na may kita na ngayon ang aura sa buong katawan ni Kurapika at naghanda na ito ng tila ba'y isang atake gamit ang kadena na nakakonect sa kanyang index finger o hinduturo. Nasa dulo ng kadena nito ay makikita naman ang isang injection, in which ay nang gagamitin na niya ito ay dito naman ipinakita ang isang flashback ng pag-uusap ni Kurapika at ng kanyang mentor na si Izunami. Nasabi dito ni Izunami na sa ngayon ay hayaan na lang daw muna ni Kurapika ang empty o wala raw munang ilalagay na ability itong si Kurapika sa isang daliri nito. Natanong naman ni Kurapika na bakit naman daw, in which paliwanag naman ni Izunami na nag-approve naman daw siya sa idea ni Kurapika ng pagkakaroon ng iba't ibang ability sa bawat daliri nito. Pero sa tingin daw niya kasi nagagamitin lang daw ni Kurapika ang mga abilities para makipaglaban lang ng mag-isa. Dahil dyan napatanong naman si Kurapika na sabing so ano naman daw ang problema patungkol dyan. Tugon naman ni Izunami na kung sakali raw kasing may marami raw kalaban si Kurapika sa isang Nen battle dapat din daw na may kakampi rin daw ito na tutulong sa kanya at makikipaglaban sa tabi niya. Kasi ang isang uri daw ng synergistic o combo attacks na isang uri ng atake mga kaibigan na magkasabay na ginagawa ng dalawa o higit pang individual ay magsusurpass daw talaga sa atake ng isang individual lamang. So obviously, it means na 2 is better than 1 talaga mga kaibigan pagdating sa pakikipaglaban, lalo na kung marami ang kaharap nito. Sabi pa nga rito ni Izunami na gusto raw niya sana nasabihan si Kurapika na malalaman na doon niya ang tungkol dito o ang importance sa pagkakaroon ng kasama kung darating na ang moment na sasabak na ito sa laban. Ngunit mas importante raw kasi ang ngayon. Kaya wina-warningan niya itong si Kurapika mga kaibigan kasi kung di raw niya
niya sasabihin kay Kurapika ang tungkol sa importance ng pagkakaroon ng kasaba habang maaga pa, baka in the future ay magiging huli na raw ang lahat. Kaya dito niya sinabihan si Kurapika na kung darating daw ang panahon na lalaban si Kurapika na mag-isa lang o walang kasama, ay rine-recommend niya talaga mga kaibigan na magdagdag daw ng ability si Kurapika na tutulong sa kanya sa tuwing lalaban siya ng mag-isa. Paliwanag pa ni Izunami na wag daw i-misinterpret ni Kurapika ang kanyang mga sinasabi ngayon, kasi itong si Kurapika raw ay hindi naman daw isang klase ng tao na basta-basta na lang daw na ginagawa ang mga bagay sa kung ano ang iniisip nitong tama, kahit na ano pa man ang magiging outcome nito. Instead, si Kurapika raw ay isang tao na mas pinapahalagan talaga ang mga goals nito. Ibig sabihin ay ginagawa talaga ni Kurapika ang kahit na anong methods para makuha o makamit niya talaga ang kanyang goal. Ayon pa rito ni Izunami na kung may ipaglaban daw si Kurapika sa isang grupo na may A-rank bounties, kahit sa ayaw at sa gusto ron nito, kailangan daw talaga nito ng magiging kakampi sa laban. Nasagot naman ni Kurapika na sabing, tinatawag mo silang kakampi, pero ang gusto mo lang talaga ay ang kumuha ako ng mga pawn. In which sagot naman ni Izunami na hindi naman daw sa ganon. Basta malalaman lang daw ito ni Kurapika kung may ipaglaban na raw ito side by side sa kanyang mahanap na kakampi o kasamahan. Matapos ng eksenang yan ay balik sa present, in which ay habang inaalala ni Kurapika ang memories na yon, ayon rito sa kanyang isipan na oo, tama raw si Izunami. Ang mga bagay ay hindi raw talaga madali at hindi raw talaga ganon kadali ang lahat, pero dahil dyan, yan din daw ang rason sa kung bakit kailangan niya magkaroon ng kapangyarihan na makipaglaban ng mag-isa lang. Sabay dito niya inalala si Gon, Killua at Leorio na sabing ang reality ay hindi raw talaga ganon kasimple. May kita rin dito na nire-recall din ni Kurapika ang kanyang unang pagkikita noon kay Prinsipe Wobble. Na matapos yan ay eto na, inactivate na niya ang kanyang thieving index finger steel chain, in which diretso niyang itinusok mga kaibigan ang injection na yan sa dibdib ni Sayard. So ang ability na ito mga kaibigan ay mula sa kanyang index finger na ang steel chain. So ito pala ang isang addition sa ability na inilagay ni Kurapika sa kanyang index finger. Dahilan na matapos maitusok ni Kurapika ang injection na yan, nakasigaw ngayon si Sayard habang parang kinukuha ang oras sa katawan nito. Kung kaya't napatanong naman si Bill sa kung ano raw ang ginagawa ngayon ni Kurapika kay Sayard. Napaliwanag naman ni Kurapika na kinukuha niya raw ngayon ang ability ni Sayard temporarily, na sa pamamagitan daw ng pag-extract sa aura ni Sayard gamit ang syringe ay napapanatili niya raw si Sayard sa state na similar daw sa Zetsu. Dagdag pa niya na kung ang Nenbis ay isa raw manong parasite na nagre-require ng aura ng host nito, then maaaring parasite din daw ang nasa katawan ngayon ni Sayard, considering sa nangyayari dito kay Sayard na kung ang aura daw ni Sayard, which is ang pagkain ng parasite na yon, ay mawawala, then posible na aalis to ang parasite na nasa katawan nito. Nang masabi ni Kurapika ay pasigaw namang sabi ni Bill na ngayon nababahala na wika nga, paano kung hindi raw aalis ang parasite, na kung ma-expose daw itong si Sayard sa isang malicious na klase ng Nen habang nasa state of Zetsu, ay posibleng ang katawan at isipan daw nito ay masisira raw talaga. Nasagot naman ni Kurapika na ang safety daw ng Reyna at Prinsipe ang pinaka-importante sa lahat, diba? Na kung ang mga panganib ay maaaring magkatotoo raw, then ang kanyang ginagawa ngayon ay magpo-provide daw talaga ng mahalagang impormasyon mga kaibigan, nang sa ganun ay makakapag-adjust na sila at makagawa ng mga aksyon o hakbang para maiwasan na ang similar na pangyayari na ito in the future. Ayon pa nga kay Kurapika na kung sa susunod ay matatalo raw siya, ay dapat na ganito rin daw ang gagawin ni Bill sa kanya. Mga salitang gumulat naman kay Bill dahil na di na ito nakasagot pa. Kaya sabi pa rito ni Kurapika na of course naman daw kung sakaling si Bill naman daw ang mabibiktima ng Nen sa susunod, ay ganito rin daw ang kanyang gagawin para makuha lang talaga ang mga importanteng impormasyon for the sake of survival. Matapos yan ay tuluyan ng in-extract ni Kurapika ang aura ni Sayard, na after that mga kaibigan ay may kita ang isang Nen beast sa loob ng tenga nito na ngayon papalabas na, at habang tinititigan nito ni Kurapika ay may kita na ang Nen beast ay parang cartoonish na plushy spider mga kaibigan, na maya-maya pa ay dali-dali na itong umalis at lumayo kina Kurapika, kung kaya't dito na ginamit ni Kurapika ang kanyang index finger at mabilis na hinila ang kanyang kadena, inihanda ang injection at inactivate ang Emperor Time dahilan na may lumabas na aura mula sa injection na ito, at na-materialize naman ang aura na yan into sa isang parang dolphin-like airship, at ito ay tinatawag niyang Stealth Dolphin, na dito ay sinabihan na ito ni Kurapika na i-load na raw ang kinuhang ability mula kay Sayard, in which dito na nga nito
ginamit ang aura na nasa loob ng syringe para i-load ito at i-analyze. Na habang ina-analyze ng Stealth Dolphin ang ability na yan, ay dito na nito nalaman ang Nen ni Sayard na may pangalan palang Little Eye. At ang nagagawa raw nito ay gumagamit daw ito ng isang Nen Ball para hulihin ang mga buhay at maliliit na hayop. Subalit hindi naman daw ito gumagana sa mga nilalang nagawa mula sa Nen, gaya ng mga Nen Beast na nakukonjured lamang mga kaibigan mula sa Nen. Kaya dito na napag-alaman ni Kurapika na hindi niya pala pwedeng gamitin ang ability na ito sa mga Nen Beast. Gaya na lang nitong maliit na Nen Beast na umalis kay Sayard na ngayon may kitang nakatakas na at pumasok na sa vent. Kaya habang nakatayo lang dito si Kurapika ay sa isipan naman ito ay sabi niya na ang Nen Beast na yun, nakokontrol ba raw nito ang tao gamit ang keywords bilang pan-trigger sa ability nito? Nadagdag pa niya na kung ang kakayahang marinig ang Nen Beast ay isa raw sa kondisyon para ma-activate ang ability, then masasabi niyang hindi raw pala gagana ang ability na ito sa mga taong hindi talaga gumagamit ng Nen na hindi nakakita o nakakarinig nitong mga Nen Beast, gaya na lang ng mga prinsipe at iba pang non-Nen users. Matapos yan ay nagsalita naman itong Stealth Dolphin na sabing kailangan daw ni Kurapika ang humanap ng isang maliit na animal bilang target ng Little Eye na ability, kundi ang Emperor Time ay mapipilitan daw talagang patuloy na naka-activate hanggat sa ang ability ni Sayard ay hindi pa raw na-activate na magpapadismiss naman dito sa Stealth Dolphin. Dara pa ng Stealth Dolphin na habang naka-on daw ang Emperor Time ay nang nagpapaliwanag pa sana ito ay sagot naman ni Kurapika na alam daw niya kaya mag-standby na lang daw muna ito. Nasabi naman ng Stealth Dolphin na masusunod. Sabay naglagay na muna ng contact lenses itong si Kurapika sa kanyang mga mata at sinabihan si Bill na ayos na raw ngayon si Sayard pero kailangan daw muna nila itong itali sa upuan. Na matapos niyan ay dito na nila in-interrogate si Sayard. Napaliwanag pa ni Sayard na matapos daw niya makipag-usap sa isang malaking malaplashy na Nen Beast ay bigla raw nag-appear ang isa namang maliit na bersyon nito dito sa kanyang tabi o sa kanyang likuran mga kaibigan at lagi na lang daw siyang iniistorbo nito at tinatanong kung libre pa raw ito na ipaalam lang daw sa kanya kung libre na raw itong si Sayard. Pero sa mga time daw na ito ay hindi naman daw napapansin ni Quirton itong maliit na Nen Beast na laging nagtatanong dito kay Sayard noon. At dahil sa kahit na makailang beses niya na raw itong pilit na pinapaalis ay di pa rin talaga ito umaalis, ay dumating na sa punto na sinagot niya raw ang Nen Beast na ito at sinabihan noon na libre na raw siya. So ano na raw ngayon ang gusto nitong gawin sa kanya? Na nang masabi yan noon ni Sayard ay doon na raw nagsimulang mawalan siya ng kontrol dito sa kanyang katawan. And then doon niya nagawa ang krimen na pinagsasaksak na nga niya mga kaibigan ang dalawang guards pati na si Quirton. Na ngayon kinuha na ng mga Royal Army ang mga bangkay nito. Nasabi pa nitong isang soldier na wikang kailangan na rong isuko ni na Kurapika ang suspect dahil dadalhin daw nila ito for interrogation. Kaya dito naman tinanong ni Bill si Kurapika kung ano raw ang kanilang gagawin ngayon, in which ay dito naman nagtanong si Sayard kay Kurapika kung ano raw ang nangyari sa kanyang ability. Nasagot naman ni Kurapika na nasa loob daw ito ngayon nitong kanyang syringe, in which ay tugon naman ni Sayard na pwede raw ni Kurapika ang i-keep na lang daw ang kanyang ability para magamit daw niya ito. Nasagot naman ni Kurapika na sana ganun na lang daw kadali o sana ganun na nga lang daw, pero automatic daw kasing bumabalik ang ability sa original user nito once na magamit na raw niya ang ability. Kaya paliwanag naman ni Sayard na sabing ganun ba? Well, ipapaliwanag na lang daw niya ang rules ng kanyang ability na ayon pa sa kanya na nagagawa niya lang daw makontrol ang mga nilalang na singliit ng hamster o mas maliit pa nito, in which ay nakapag-share daw siya ng impormasyon mula sa nakikita at naririnig ng hayop kahit nasa malayo pa raw siya. Ang mga langaw at lamok ay hindi raw ganong napapansin kung gagamitin ito ni Kurapika, pero madalas naman daw sa mga to ay nakakain o namamatay mula sa bug spray. Kaya dapat na mag-ingat daw si Kurapika sa paggamit nito kasi may isang chance lang daw si Kurapika na humuli ng isang creature na kokontrolin ito kasi after the activation ay babalik na nga dito kay Sayard ang ability. Ayon pa dito kay Sayard na minsan nga ay pumapalpak raw siya sa paghuli ng mga mabibilis na mga hayop mga kaibigan o ng mga nilalang. Matapos ang paliwanag na yan, dito na dinala si Sayard nitong mga sundalo, sabay sinabihan naman ni Sayard si Kurapika na wikang gamitin mo yan ng maayos at sana ay mahanap mo ang tunay na may gawa ng lahat ng to. Maya-maya pa dito naman nagsalita ang dalawang katulong ng Prinsipe Wobble na sabing hindi na raw nila kaya, wala raw silang pakialam kung ikukulong na lang daw sila o i-exile na lang, basta ayaw na raw nila, gusto na raw nilang mag-quit sa trabahong to. Kaya dito naman sa isipan ni Kurapika ay napasabi siyang 2 oras pa lang daw ang lumipas bago ang pag-alis nila, pero grabe mga kaibigan, mula sa 11 guards ay 2 na lang daw sila ngayon. Kaya dito naman ipinatuloy ni Kurapika ang tanong niya kay Bill kanina na sabi pa niya na tungkol daw sa 3 methods ng pag-alis dito sa Black Whale, na ang isa ay may kinalaman kay Quirton na ngayon patay na. Ano raw pala ang 2 pang options na yon? Nasagot naman ni Bill na oo nga pala. Ang isang option daw ay nagre-require ng tulong ni Pareston, which is mahirap daw talaga. Ang pangatlo naman ay nagre-require din daw ng tulong naman ni Beyond, which is mas mahirap pa raw kaysa sa naunang 2. Matapos ang eksenang yan ay dito naman sa residential area number 12
12, which is ang room ng ika-20 prinsipe na si Momose. Maririnig rito ang isang guard na nagsasabing, sigurado po ba kayo na di na kailangan ng prinsipeng Momose ng escort? Nasagot naman ng ina ni Momose na ang reyna si Vanti na wikang, kailangan ko pa bang ulit-ulitin sa inyo? Ang 6 na guards ay sapat na raw para magbantay kay Momose. Kasi itong si Mariam daw talaga ang natatakot ngayon, kaya kailangan daw niyang iparamdam kay Mariam na ligtas siya. Kasi ang pagprotekta raw kay Prinsipe Mariam ang mas importante dito. Napatingin naman ngayon si Hanzo kay Momose at naaawa mga kaibigan, kaya napasabi naman si Hanzo sa kanyang isipan, narinig daw ng Prinsipeng Momose ang sinasabi ngayon ng reyna o ng ina nitong si Momose. Habang itong isang guard naman ay nagpapaliwanag pa sana patungkol sa contract nila nitong kay Prinsipe Momose, in which ay sagot naman ng reyna na ayos lang daw yan kasi babayaran lang din naman daw niya itong mga guards na sasama sa kanya. Tanong naman itong dalawa na tagapagluto na sabing, gusto nyo rin po ba na sasama din kami? Nasagot naman ng reyna na oo. Sabay tinanong ang kanyang anak na si Momose na sabing, di ba kaya mo nang alagaan ang iyong sarili, honey? In which ay sagot naman ni Momose na sabing, opo ina, huwag daw itong mabahala sa kanya. Sinabihan din ni Momose itong 2 guards na nakabantay sa kanya na pwede na raw silang mag-relax muna sa ibang room. At umalis na nga mga kaibigan ang ilang mga guards pati ang kanyang ina. Ayon pa kay Momose na pwede na raw mag-relax itong kanyang 2 guards kasi ayos lang naman daw siya dito. Kaya tugon naman itong dalawa na napakabait naman daw nitong prinsipe, pero ito raw kasi ang kanilang trabaho. Kaya wag na raw mag-abala pa o mag-alala ang prinsipe sa kanila. Nasagot man ni Momose na kung ganun ay salamat. Habang sa isipan naman ngayon ni Momose ay wika pa niya na nakakaawa naman daw ang kanyang ina at ang kanyang kapatid na si Mariam. Kasi ang mga hindi raw fit na maging hari ay dinadaig daw talaga ng takot. Maya-maya pa habang nagtatahi dyan si Momose ay may kita naman ang kanyang Nenbis na nasa kanyang likuran, in which ay dito na natin nalaman na kanya palang Nenbis mga kaibigan ang salarin sa nangyari kay Sayard, which is itong Nenbis mga kaibigan na mala hamster na isang parang plushie mga kaibigan. So kay Momose pala yun galing. Kaya nagtataka naman ngayon si Momose sa kung bakit parang grabe raw ngayon ang kanyang nararamdamang pagod. Matapos niyan ay nagtingin na naman itong 2 guards kasi kailangan na raw nilang lutuan o paghandaan ng pagkain ng prinsipe. Na minutes later ay nagawa na nga nila ito ng masarap na pagkain na ikinamangha naman itong isa. In which ay paliwanag naman itong isa na may chef license din daw kasi siya. Kaya nagagawa niyan lahat ng to. Matapos ng eksena niyan ay dito naman sa dinner party, may kita naman ngayon ng Prinsipe Halkenberg na may kausap na ngayon sinabihan naman siya ng butler na oras na raw para bumalik na ito sa residential area nito. Subalit hindi sumunod dito si Halkenberg, kaya tinanong siya rito ng butler na sagot naman ni Halkenberg na gusto lang daw muna niyang batiin ang kanyang ama. At nang sa kanyang paglapit dito kay Haring Nasubihuiguro, kaagad mang pinaalis ng hari ang kanyang kausap na businessman. Sabing tinanong niya ang kanyang anak sa kung ano raw ang gusto nitong sabihin. Kaya di na nag-aksepa ng minuto o segundo itong si Halkenberg at diretsang sinabihan ng kanyang ama na mag-withdraw na raw siya sa succession contest na ito. Kasi in the first place, nag-participate lang naman daw siya sa ceremony ito out of respect sa kanyang ama upang hindi raw ito mapahiya. Pero ayaw niya raw kasi ng isang trono na namantsahan ng dugo. Habang sinasabi ni Halkenberg ang mga salitang yan, ay may kita naman dito ang kanyang Nenbis na isang malaibon na may sungay at may isang mata. Kaya dito naman napangiti ang hari na wikang ayos lang. Gawin na raw ni Halkenberg kung ano raw gusto nito. So grabe, even though mga kaibigan na ayaw ni Halkenberg na mag-participate sa succession contest, ay may kita pa rin ang Nenbis nito na nagre-reflect sa desire mga kaibigan ni Halkenberg sa trono. So ano kaya ang mangyayari kay Halkenberg na ngayon nag-declare na ito na hindi na siya magpa-participate sa succession contest, knowing na mandatory mga kaibigan ang pag-participate sa succession contest na yan. At syempre dito rin kinakurapi ka mga kaibigan na 2 na lang sila. Paano pa kaya nila poprotektahan ng prinsipe at ng reyna nito? Well, malalaman natin ang lahat ng yan at ang marami pang mga nakakatakot na revelasyon sa susunod na chapter dahil dito mo natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya naman kung nagustuhan nyo ang ating video, kinagat a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Pero bago mo natin tatapusin ang video ay shoutout sessions muna tayo. Ayan, maraming salamat and see you guys again on my next video.